Maliit lamang pong mga isda po yung mga kontratista at mga DPWH official. Sila lamang po ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga kung sino mang mga mas matataas na opisyal po ng pamahalaan. At ako'y naniniwala na hindi lamang po sa Kongreso ang nasasangkot po dito, may mas matataas pa mga opisyal na pwede pong masangkot po dyan sa korupsyon na nangyayari po ngayon. Yung problema natin ngayon, internally, dalawang malaking problema ito. Una, yan, yung tinatawag na corruption sa mga infrastructure projects. Hindi lamang po sa public works. Dapat po tignan po din nila yung corruption na nangyayari dyan sa National Irrigation Administration. Kasi kung marami pong ghost project tungkol po dyan sa flood control projects na yan, at alam ko na napakarami yan, naikot ko po yung maraming lugar dito sa Pilipinas, nakita ko po yung mga hindi magandang pinagagawa nila dyan sa mga flood control, flood mitigation, revetment, slope protection, yung mga rock netting ng mga bundok, yung mga pinaggagawa nilang mga stud o kaya cut-eye sa mga kalsada. Lahat po yan ay overpriced o kaya ghost project, etc. Pero ganun din po sa National Irrigation Administration. Ang laki rin po ng mga perang nawawala po dyan doon sa mga irrigation canal natin, etc., etc., etc. Kaya naghihirap pa rin ang ating mga magsasaka. Hindi pa rin po sapat ang kanilang mga kinikita sa pagtatanim nila ng palay at ng mais at iba pang mga produkto. So ang laking problema po talaga ang korupsyon dito sa Pilipinas. Pero mas may malalapang problema na dapat po nating huwag kalimutan. Yung internal security natin dahil po dyan sa CPP, NPA, NDF na ang nangyayari ngayon, ang ginagawa ng pamahalaan ay pinapawalang sala yung mga matataas na opisyal ng CPP, NPA na nadimanda ng murder at kung ano-anong mga nakapending na kaso sa korte, na-dismiss ngayon. Bakit? Dahil nga po sa sinasabi ng pamahalaan ngayon na kailangan nang matapos ang rebellion, etc., etc. So, hinihingi po yan ng grupo kung nasa kabila, yung teroristang grupo. Hindi ko na sinasabing kaliwang po yan kasi nakasaad naman po doon sa pronouncement ng ating gobyerno na itong grupong CPP, NPA, NDF ay isang terrorist organization. Pero ang nangyayari ay dinidismiss yung mga criminal cases na laban sa kanila para sila ay mapawalang sala at magkaroon na ng peace agreement. Hindi po mangyayari yan. Habang ginagawa po yan, patuloy po na binabakbakan ang ating mga sundalo at marami sa ating mga sundalo ang namamatay, marami sa ating mga pulis ang namamatay dahil po dyan sa teroristang grupong CPP, NPA, NDF. Yan ang mas malaking problema natin, Edmar. Yung teroristang grupong CPP, NPA, NDF na nakakaligtaan natin na sila ngayon ay mga maiingay yung kanilang mga political organizations na kanilang binibira itong mga kontraktor. Dapat birahin nga itong mga kontraktor pero idemanda po natin sila. Pero hindi po yung puntahan po natin yung kanilang mga bahay o opisina nila, batuhin natin, magkaroon po tayo ng violenting action na katulad ng kanilang ginawa sa isang napapabalitang isa sa mga sangkot na mga kontratista dito sa flood control project. Alam po ninyo, sa Indonesia ngayon ay malawakan ang protesta ng mga tao dahil din po sa korupsyon na nangyayari sa Indonesia at kagagawan din po ng mga legislator o yung mga mambabatas po ng Indonesia na binigyan po nila ng malaking pondo yung kanilang mga sarili, housing projects nila, mga infrastructure projects din po nilang kinukurap nila. Nagalit yung mga Indonesians ngayon. So malawakan ang rally. Talagang in Jakarta, Surabaya, iba't ibang mga syudad sa Indonesia ay tuloy-tuloy ang rally. Natatakot ako na umabot tayo sa puntong yan. Dahil ang tingin ko po dito sa nangyayaring investigasyon ngayon sa ating Kongreso, ay hindi po yun dapat mangyari. Dahil yung Kongreso po, sila sangkot po dyan Hindi naman po maglalakas loob itong mga DPWH regional directors, yung mga district engineers, yung mga official po dyan, undersecretary, assistant secretary, at iba pang membro po ng DPWH, na gagawin po nila yan kung wala pong nagdidikta sa kanilang mas mataas na mga opisyal ng pamahalaan yung mga nasa Kongreso po. At tignan po ninyo, laging binabanggit. Opo. Suriin po ninyo, sino bang mga congressmen dyan na nasa Bulacan? Asan sila nang galing ng mga opisina? Karamihan po sa kanila, kung hindi ako nagkakamali, kung hindi dalawa ang nandiyan na congressmen ngayon sa Bulacan, galing po yan sa DPWH. Excuse me. Pero hindi lamang po sa Bulacan yan.
Sa buong Pilipinas po yan, pati dyan po sa Metro Manila, marami po dyan mga proyekto na sinasabi nila tungkol sa flood control na ang ating sinisisi ngayon, kontratista at saka DPWH. Maliit lamang pong mga isda po yung mga kontratista at mga DPWH official. Sila lamang po ay sunod-sunuran sa kagustuhan ng mga kung sino mang mga mas matataas na official po ng pamahalaan. At ako'y naniniwala na hindi lamang po sa Kongreso ang nasasangkot po dito, may mas matataas pa mga official na pwede pong masangkot po dyan sa korupsyon na nangyayari po ngayon. So yan po yung dalawa nating isipin na problema natin. Ang problema natin sa korupsyon, problema sa terorist ng CPP, NDF, siyempre yung problema natin sa pagkain at mataas na bilihin. Opo, huling topic lang po, attorney, mula po dito sa akin kasi meron pong, sa inyo pong part, meron pong landmark decision yung Korte Suprema hinggil sa proseso po para sa People's Initiative, para sa pag-amyenda ng saligang batas. Ngayon, isinusulong po ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso, ito pong gawing 35 anyos, babaan ang edad po ng mga maaaring kumandidato sa pagka-presidente, sa pagka-vice-presidente at sa pagka-senador, at nais nila na gawin ito sa ilalim po ng sistemang Constitutional Convention. Ano po masasabi niyo po dito, attorney? Alam mo pa, suntok sa buwan yan, Edmar yung kanilang ginagawa. Iyan ay isang issue na naman para ilihis itong mas malalim na issue tungkol po dyan sa korupsyon, ilihis itong mas malalim na issue tungkol dito sa internal problem natin sa seguridad ng terorista ng CPP-NPA, ilihis yung issue tungkol po dyan sa ating problemang usapang ugnayang panglabas. Hindi po panahon na ngayon po pag-usapan natin po yung pagbabago ng saligang batas kung ang babaguhin lamang po ay yung edad ng mga tatakbong pagkapangulo at vice-pangulo ibaba sa 35 anyos lamang. Ano yan? Sino ang papaboran yan? Sino ang kanilang mga tinitignan? Bakit? Wala na ba silang mailalaban kay Vice President Inday Sara na 40 anyos patas ang edad? Hindi ko nakikita ang lohika na kung yan po yung kanilang gustong gawin. Baba na lang natin ng 25 anyos ang edad ng lahat ng mga tatakbo sa mga national positions. Hindi lamang 35 anyos. Kasi kung titignan po natin yung ating istorya ng ating kasaysayan, mga Pilipinong talagang nagpakita ng kagalingan, mga general na nakipaglaban sa Espanya at Amerika, General Gregorio del Pilar, ang bata-bata niyan, pero naging general. Ibabaan na lang natin ng 25 anyos. Total, yung 25 anyos, sa tingin natin, kaya na niya magpatakbo ng isang magandang negosyo, ng isang malaking syudad. Ibabaan na lamang po natin yan. Pero yan, hindi ko masasabi kung sino ang nag-isip niyan na kung yan lamang po ang rason, magkakaroon tayo ng Constitutional Convention. Pag sinabi natin Constitutional Convention, tayo maghahalal ng mga delegado sa bawat distrito ng Pilipinas o bawat probinsya ng Pilipinas. Gaano ba kalaki ang gugugulin po natin dyan? Hindi bababa po ng 50 billion pesos. Tandaan po niya, hindi bababa ng 50 billion pesos ang gugugulin natin pag nagkaroon tayo ng Constitutional Convention. Eleksyon ng mga delegado, opisina po ng mga delegado, yung oras pong gugugulin po natin sa lahat yan. 50 billion pesos tapos ang rason lang, ibababa natin yung edad ng mga tatakbo sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Ano yan? 50 billion digastusin na lamang po natin sa pagtatayo ng mga maraming mga eskwelahan at magbigay po tayo ng malawakang scholarship program sa ating mga mag-aaral. Tulungan po natin ang ating mga magsasaka. Bigyan po natin ng mas malagandang benepisyo ang mamamayan sa kanilang kalusugan at tulungan po natin ang ating mga overseas Filipino workers makapag-umpisa sila ng negosyo kung sila ay makabalik dito sa Pilipinas. Yan po yung aking position dyan. Ako ay basigasig na nagsusulong ng pagbabago ng ating saligang batas, pero dapat ang baguhin po natin sa saligang batas ay yung istruktura o sistema ng ating gobyerno tulad ng pagbabago patungo po sa federal system of government. Bigyan natin ng malawakang otonomiya ang lahat ng mga rehiyon sa Pilipinas at kung pwede, gawin po nating parliamentary system of government ang ating lehislatura upang sa ganon, kung ang korupsyon ay magkakaroon, madali po nating matanggal ang mga membro po ng parlamento. Hindi katulad ngayon
nasasangkot itong mga membro po ng Kongreso sa korupsyon dito sa DPWH, sa Department of Transportation at iba pang ahensya ng gobyerno. Pero hindi po natin sila matatanggal dyan kasi hindi natin madi-dissolve ang House of Representatives o ng Senado. Pero sa isang parliamentary system of government, pag ganito po ang sitwasyon, sigurado yan, dissolve kagad yan at magkakaroon ng panibagong eleksyon ng mga mambabatas. Yan po yung aking panukala dyan kung babaguhin natin ang saligang batas.